Nasa 13% lang o isa sa 10 Pilipino ang sumusubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa datos ng National Momentum Survey nitong July 23, 55.5% ng mga Pilipino ang nabalitaan ang trial ngunit hindi ito nasubaybayan. 29.1% naman ang walang nabalitaan tungkol dito at 12.6% ang nakasubaybay ng mabuti sa paglilitis. Pagdating naman sa legibility ng trial, nasa 32.2% ng mga respondent ang nagsabing magulo at nakakalito ang naging takbo ng trial. Samantala, nasa 7.2% lamang ang nagsasabing malinaw at madaling sundin ang paglilitis. Kung pag-uusapan naman kung dapat bang ma-impeach o ma-acquit si VP Sara sa pwesto, 43.8% ng mga respondent ang nagsabing masyado pang maaga para masabi kung dapat ba siyang mahatulan o mapawalang sala. Lamang naman ang bumoto sa dapat siyang mahatulan o sa ma-impeach kaysa nararapat siyang ma-acquit o mapawalang sala. Nakatakdang ipagpatuloy ang impeachment trial sa susunod na Miyerkules para bigyang panahon ang nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ng balitang yan, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio si Professor Cleve Arguelles, ang founder at CEO ng Momentum Research. Magandang hapon po, Professor Cleve, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon at maraming salamat sa pagtanggap sa akin dito. Okay, nakita po natin yung report kanina dun sa latest na ginawa ninyong survey, or is it the first na Yes, it is. lumabas na survey na 1 out of 10 Filipinos lang ang talagang nakakasunod or gustong sundan or naiintindihan ng impeachment trial. Bakit po ganito ang resulta? Gayong sabi sa survey rin ninyo, 68% ang may alam sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So actually, lumalabas dun sa survey, may dalawang bagay na mahalagang maintindihan natin para sa ating mga kababayan. Una, may mga nagsasabi na nabalitaan naman nila. Marami sa ating mga kababayan actually nababalitaan naman nila itong impeachment trial. And no surprise, araw-araw naman ginagawa yung paglilitis. Pero bagamat nababalitaan nila ito, isa sa bawat 10 lang, napakaliit lang na number, no, yung nagsasabi ng nakakasubaybay talaga sila. They're closely following the trial, no. And doon tinanong natin, ano kaya ang dahilan kung bakit yung iba ay hindi nakakasubaybay? Yes. Marami ang nagsabi na nakakalito at magulo yung nagiging takbo ng paglilitis, 32%. And I think malapit ito doon sa observation ng mga analysts, no, na yung nagdaang mga araw ng paglilitis, medyo focus sa legalist, mga jargon. Yes. Mukhang hindi naiintindihan ng ating mga kababayan yung sagutan ng mga abogado doon sa trial. Oo, kung may senador nga na nagsabi, hindi mga abogado, yung mga kasama doon, hindi raw nakakasunod. Paano pa yung paano pa yung publiko o yung taong bayan? And actually, na-observe rin nung iba na yung mga tao raw, hindi na yung kunyari, 6 hours yung trial, pati yung mga senador lumalabas, umaalis. Ibang tao, umaalis na. Ano talaga mahirap may mga nagsasabi, 'di ba, na bakit naman nung panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ni former President Era, pero iba na kasi din yung information environment ngayon. Ang dami ng kakompetensya sa attention para pa tumutok ka sa isang impeachment trial. Kaya siguro ganun din yung mga senator judges. Medyo hindi kinakaya, 'di ba? Distracted ka or bored ka. Or yung iba, or wala kang pakialam. Meron ba kayong ganung nakikita? Well, ako nga, ang tingin ko, pagka tinitingnan mo yung survey, sinasabi nila na nakakalito at magulo, tingin ko, also a call for help, maybe, para sa ating mga kababayan. Hindi namin naiintindihan. And, like many other things, kapag hindi mo naiintindihan ng isang bagay, kapag magulo, nakakalito, paano mo naman susubaybayan? Diba? And this is actually good if ikaw ay nasa depensa. Di ba? Yan yung gusto mo. Kasi kung mahirap patunayan, for example, sabi nila yung mga kaso laban sa VP, di ba? Gusto mo na malito, mabor, mawala ng interes ang taong bayan. This is in favor. Oo, kaya nga pag tinatanong din kami, bakit kaya yung approval ratings ng Vice President parang at the same level pa din? Hindi bumaba. Hindi gumalaw, no? Simula nung nagkaroon ng tumaas pa ng impeachment konti. trial. Yes. Maaaring ang sagot doon ay dahil kahit pa lumalabas yung ebidensya, kahit may pag-uusap doon sa paglilitis na halimbawa yung pagtatangka niyang pagpapapatay doon sa Pangulo at iba pang kamag-anak nito,
hindi naman pala alam ng mga kababayan natin na ganito kaseryoso yung mga ginawa niyang pagbabanta, na ganito yung tingin ng NBI so far doon sa trial. So paano makaka-apekto yun doon sa pagtingin ng mga Pilipino, doon sa approval nila, doon sa Vice President? So you would think na alam yun ng taong bayan pero hindi pala masyado. And yung iba naman, baka yung reaction pa ulit-ulit na. Pwede rin ma-desensitize ka. Kasi nung una, shocking pa siya eh. Pero ngayon parang medyo nasanay ka na. Baka dragging. Yeah, or something, di ba? Oo, kasi yung usapin din ng grave threats, ilang linggo na tinalakay, na para sa mga ordinaryong mamamayan, I think the question is simple, di ba? Pinagbantaan niya ba yung buhay ng Pangulo at ito ba ay isang betrayal of public trust? That's it. Pero dahil merong mga parang paligsahan ng mga abogado, whether admissible ba to bilang ebidensya, nasasatisfy ba yung elements of grave threats as a crime, na nalilito, no, na pupunta sa ibang usapin yung buong impeachment trial. So, and I think this is also probably mensahe na din sa impeachment court, sa Senado. Yes. Na responsibilidad kasi ng impeachment court din na panatiliin na nakatutok yung ating mga kababayan. So may kailangan gawin. Yun nga, kaya may mga iba nagsabi na dapat daw sana gumamit pa lalo ng salitang Tagalog. Kaya marami ang nalilito rin dahil sa masyadong technical nga, as you said, yung mga pagdinig. Oo, sana magkaroon ng programa yung Senado na buksan yung paglilitis sa iba't ibang wika, 'di ba? Kasi marami sa marami sa ating mga kababayan mas magiging komportabling makasunod kung magiging ganun yung paglilitis. Oo. May napansin ba kayong pagkakaiba ng pananaw batay sa rehiyon, edad o socio-economic class ng mga respondents tungkol sa impeachment trial na ito? Yes, so sa impeachment trial, no, yung sa question ng awareness, yung pagsubaybay doon sa paglilitis, kapag ikaw ay pagka tinignan natin by region, no, kapag ikaw ay taga Mindanao at Visayas, mas marami pala doon na nagsasabi na hindi sila nakasubaybay, no? Kumparayaan doon sa Luzon at Metro Manila. So the farther you are from Metro Manila, Yes. mukhang the less po ang mga Interested you are. the less interested you are na yung mga kababayan natin mas hindi nanonood. Oo. Kumbaga, tama. Kasi ang feeling mo, eto na naman tayo, masyadong Manila-centric. And which is why she's still very popular. Di ba? Kaya, how is this shaping the political chances of VP Sara and also others like Leni Robredo, Raffy Tulfo, naririnig natin yan, even Robin Padilla and Bongo. Yeah, well, it looks like na kung hindi naman pala masyadong nakatutok yung ating mga kababayan, it's something that the Vice President can ignore, di ba? And That's why sadly, nasa ibang bansa nga, and diba, she's nasa totally ibang bansa, ignoring it diba? at the moment. And that's unfortunate kasi ibig sabihin parang nasi-circumvent yung role ng impeachment process as a mechanism for accountability. Pwede mo pala siyang ignore na lang, di ba? Kaya nga hindi pa nag-a-attend yung Vice President, di ba? For the longest time, hindi pa siya umaharap sa sarili niyang trial. And that means na siguro nakikita niya din yung kanyang mga supporters, concentrated din naman yan sa Visayas and Mindanao, hindi naman pala nakatutok. And therefore, wala tong magiging apekto sa akin. So ano dapat ang gawin? Let's say, if this is in favor of the mas advantageous sa defense, itong resulta ng survey mo ninyo what can the other side do? Diba? The prosecution and also those, na gusto nila na magkaroon ng accountability at the end of it all. In fact, magandang tingnan din doon sa survey dahil tinanong din natin yung ating mga kababayan, sa ngayon ba tingin mo dapat i-convict na si VP Sara or i-acquit? Ito yung tanong doon sa mga nakasubaybay. Yes. Maraming nagsasabi, ang top answer ay, well, masyado pang maaga. Yun. Oo. Okay. Pero sumunod dyan, yung pinakamarami na, doon sa may desisyon ng now, i-convict daw si VP Sara. No? Mas marami. Mas marami, no? Kesa doon sa acquit. No? Oo, ng contempt. Yes, no? Ang nagsasabi na siya ay dapat i-convict ay 28%, yung acquit naman ay 20%. So, pwede mong sabihin for the prosecution, baka kapag nasusubaybayan mo, tinitignan mong ebidensya, mukhang nakakakumbinse sa mga kababayan natin. So I think the challenge for the prosecution is, paano ilalapit yung impeachment trial sa mas marami pang mga Pilipino? Isa na nga dyan yung sinasabi namin na baka dapat magkaroon ng pagsasalin sa iba't ibang wika nung talakayan sa paglilitis. Oo. Visayas at Mindanao pala ang kakaunting nakakanood ng impeachment trial. Makes sense siguro kasi ang language ng court, kung hindi English,
Tagalog, di ba? Baka dapat maging Bisaya din. So, Pag ano yung subtitle? baka, ano, maaari na may Oo. subtitle kasi. But I would understand, especially kapag you're coming from the regions. You know, ako, probinsyana ako Na-appreciate ko at mas lalo akong makikinig siguro kapag dun sa dialect ko Kung Bisaya ka man, or Waray ka man, kung Ilocano ka man. Halimbawa na nga lang, yung International Criminal Court, di ba? Yung isa pang trial, yung Yung tatay pa, naman of the president, for the former President Rodrigo Duterte. Ang ICC po ay regular naglalabas ng releases in Cebuano, in Bisaya. So if an international court can do it, I think also our impeachment court Yes. can do it as well. So if you cannot do, for example, yung parang real-time live, di ba, na translation, pwede ka maglabas nga ng mga press release. Or di ba? Yes. Na nasa lengguwahe nung mga taga Visayas and Mindanao. Kasi eto na naman, kaya nga malakas si VP Sara kasi meron siyang ganung base. Di ba? Kailangan talaga kasi and for the impeachment trial to succeed, whether it's conviction or acquittal, for it to succeed as a trial in the first place, kailangan nakatutok yung taong bayan. Kasi ginagawa naman yung impeachment trial sa ngalan ng mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Proseso ito sa saligang batas natin. So kailangan nababantayan ng lahat. And duty ng impeachment court na maging accessible yung buong paglilitis sa mga ordinaryong Pilipino. So inaasahan niyo ba na magbabago pa ang opinyon ng publiko habang umuusad pa ang paglilitis? Kasi ito nga yung first and maaga pa, ito pa yung first few, ano pa lang tayo, di ba? Yung betrayal of public trust at mag-uumpisa pa lang yung sa bank records, di ba? Yes, lalo pa yung 44% doon sa whether convict or acquit, ang sabi nga nila, masyadong maaga pa. Yes. So I think ito yung ating mga kababayan na naka-wait and see mode pa. Maaaring nag-aantay pa sila ng mga bagong ebidensya, nag-aantay pa sila kung paano magpapatuloy yung paglilitis. If I look at the numbers, if I look at ano yung natutunan namin sa survey na ito, yun ay mukhang gusto ng mga kababayan nating magpatuloy pa din naman yung impeachment trial. Yun nga lang, may call for help. Sana naman maintindihan nila yung mga susunod na araw. And hopefully, yun yung magiging batayan para sa susunod na survey. Makita natin kung nagbago na ba yung pananaw nila, tingin ba nila ay mapapawalang sala ba dapat or dapat na maalis sa pwesto yung ating Vice President. Balikan ko lang sandali yung mga political rivals or yung magiging 2028 scenario. Paano ba binubuo uli ng trial na ito yung potential candidates nga like Mayor Leni Robredo na nagsabi na hindi na rin siya tatakbo kasi, no? And ito pang si Senator Raffy Tulfo, 'di ba? Parang sabi ng iba parang maganda rin yung mabibigay niya sa sa opposition. Kasi ibang-iba siya kay Mayor Leni na sasabihin sa'yo, okay, clean ako, malinis ang aking background, pero ano pang pwede? Kaya mo bang, may feeling ka ba na katulad ng binibigay ng kabilang kampo na you can protect me, pagtanggol ng mga naaapi, mga ganon? Kasi parang at this point, hindi na enough yung just having a clean background. Mukhang nga match made in heaven, no? Kapag si Senator Raffy Tulfo ay matuloy na tumakbo kasama ni Naga Or even si Mayor Leni na, diba? diba? Kung sila ay maging tandem, mukhang yun yung kaya nga parang sila ay kinukumbinsi, no, na tumakbo together. In fact, kapag nung nirun namin yung survey na Vice President Leni versus Vice President Sara, no, yun yung parang mas tumataas yung chances, no. Doon ay 39%, no, si dating Vice President Leni, at 54% naman si Vice President Sara Duterte. So, at nagdeklara na si VP Sara, no? So medyo malapit yung number kung one-on-one, no? Kaya nga merong mga grupo na nagsasabi dapat daw tumakbo na si Senator Raffy kasama ni Mayor Leni. At siguro kung magsabi sila, mag-iiba rin yung numbers kasi hindi pa naman talaga sila nagsasabi tulad ni VP Sara, di ba? Saka siguro dun sa mga potential candidates, ang talagang pinagtutuunan ng pansin ngayon would be, of course, the Vice President kasi siya yung under trial. Napakalaki pa ng uncertainty. And in fact, kaya nga siguro siya hindi humaharap. Baka yun din yung advice ng Defense Council kasi maaaring maapektuhan yung chances niya sa 2028. Halimbawa ngayon, yung susunod na ebidensya, yung bank records niya, medyo madugo ito. Yeah. Kaya nga tinututulan nila na magamit yung bank records. May mga umuugong na balita, siya ba ay magre-resign bago mabuksan ang bank records niya? Because you cannot
unopen it again. Kumbaga, pag na-open yung bank records niya ngayon sa impeachment trial, dadalhin niya na yan hanggang 2028. Ma-convict man siya or ma-acquit, issue na yan hanggang 2028 elections. And last question very quickly, para fair. Kay VP Sara, for example, ang mga lumalabas sa potential running mate niya, ay malakas rin. Si Senator Robin Padilla, na kahit na, di ba, i-criticize siya ng mga tao, number one, di ba? Dapat ata maintindihan rin yun ng kanyang critics na the more you put him down, parang mukhang the more he gets popular. Yes. I think si Senator Robin Padilla, siya yung good example ng isang polarizing candidate. Marami talagang nagmamahal sa kanya na constituency, pero marami din siya yung number one na nai-imagine na ayaw ko dyan manalo, no? So yun yung ganyang character eh. So for the pro-Duterte faction, mukhang he's really well loved, they like him, pwedeng vice president ni VP Sara, pero naman for the other factions, pro-Marcos, pro-opposition, ina-identify siya sa survey namin na top na hindi gusto na senador. So Ayun, polarizing yung character niya. Oo. Very exciting yung mga susunod na buwan at linggo. Well, dami ko pa sanang gustong itanong, but thank you so much. Manood na lang sila ng show mo. Di ba? Sa PRTV sa inyo, di ba? Maraming salamat, Professor Cleve Arguelles, sa inyong oras. Marami pong salamat.